May. Is met with integrity, compassion, accessibility, reliability, and the highest standard of medical treatment. But it's not just about treating medical conditions, it's also about offering emotional support. Our nurses provide perfect compassion to patients during their time of need. Aside from emotional support, we truly believe that giving spiritual support is our highest kind of care. Giving value to one soul is the healing of the soul. Join us as we take you on a journey through our wide range of specialized services. Medical services are pulmonology, cardiology, endocrinology, diabetology, nephrology, neurology, gastroenterology, surgery, head, teeth, and knees, ophthalmology, orthopedics, neurology, anesthesiology, dermatology, pediatrics, obstetrics and gynecology, outpatient clinic. At our hospital, we understand that every patient's needs are unique. That's why we have specialized departments staffed with experienced professionals who provide personalized treatment plans for specific medical conditions. Our advanced diagnostic services utilize cutting-edge technology to accurately diagnose conditions. At Adventist Hospital Davao, we offer a range of affordable and comprehensive health packages to help you take control of your well-being. Whether it's a routine checkup or specialized medical care, we've got you covered. We are thrilled to inform you that Adventist Hospital Davao is now accredited with Full Health, one of the free consult and package program providers, and be eligible to avail of the following: free consultation, free health risk screening and assessment, pre-selected laboratory and diagnostic tests, pre-selected drugs and medicines. When you come to Adventist Hospital Davao, you're not just another patient. You become part of our family. We are honored to serve our community, make a difference in people's lives every day. Here at Adventist Hospital Davao, patients are pointed to the privilege of safety, and the love of a great physician who alone has the power to restore. May buntag sa tanan. Kumusta man mo? Oh, praise the Lord. So, ako din si Pastor Jimmy Sabandal sa Chaplaincy Department, no? O niya, natay programa karon while nagpaabot mo diri sa inyong lingkuranan, natay programa gikan sa word nga healthy lifestyle, no? O niya, naguluhan kining word nga healthy lifestyle gi-dissect sa 3 words ni health, die, lifestyle. So, unsa gani, ma'am, ang ngalan nimo ko man to, no? Marian. 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 Unsa gani Bisaya, Marian, sa healthy lifestyle? Health, die, lifestyle. So kung Bisaya nato na, ayuha ang imuhang pagpamaagi sa kinabuhi. Actually, napa ko'y buluhaton nung karon kay emergency kay na gi-audit mi sa ISO. Pero murag akong hunahon na kay kini magud nga oras mga igsoon 10 to 11, no? So kini nga opportunity nga while naamo dinhi akong ipa-lusot sa inyo ha ang ato nga programa kining about sa may panglawas, no? Oh, libre ra mo matulog ha. Tulog ra mo diha nya, pwede ra mo manghawa dayon. Okay? Kung namoy mga tulumanon. Now, ni kabang tag 5,000 ang naka-register diri. So pag ang inyong pangalan kuha pa nasulat nga namo karon diri, isulat para mahurot na siya. Ilisda na natong bag-usan, no? Now, nining takna karon
akong i-share sa inyo ha, ngano man nga kita karon buhi pa hangtod ining takna karon. No, sir, sa ngalan niyo, sir? Emilio. Oh, pastor ka? Emilio. Sa Ako yung anak ni Rin. anak nimo si Kuan? Napatsikap. Okay. Pakisulat yung pangalan dire. So, naigingon dire sa Biblia mga higalag isoon sa Hebrews 11 verse 6, no, nagingon dire, but without faith it is impossible to please him, for he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who diligently seek him. So, dinhi ang pinaka objective ngano na himugso ang tao is to please the Lord, no? Kay ang kalipay sa Ginoo nga nahimo niya ang tao. Di ba kabantay mo sa Genesis 1:31 ingon siya nga when after creating Adam and Eve, ingon siya it was very good. It was very good. Actually, ang Bible mga higalag igsoon, sultihan mo nako. Nasulat ni gisulat ni sa mga Hebrew people ug sa mga Greek people sa New Testament. Kini nga Bible, ang narrative diri sa Bible, Sir Emilio, ang kinirang chapter 1 ug chapter 2 ang nag-declare nga it was very good. And after nga sa chapter 3 nga nakasala na ang tao, nahimo ng very bad, no? So that's why nga kining narrative diri sa Bible na nakabaga sa Bible is narrative sa mga nagsupak o sa nagtuman sa sugo sa Ginoo na rin. Naandiri mga war nga nahitabo. So ang chapter 1 ug chapter 2 katungwa pa nakasala si Eva ug si Adan. So mao na si mga higala. So ang unsa gani spelling sa life gani? Life? Ha? L I F A. Si Satan gikuan niya, gikawat niya ang letter F. Unsa ang letter F? Kung tanggalon ang letter F sa life, unsa gani? It's a lie. So ang kita nga tao karon, liar na ta. No, liar na ta. So everything atong gihimo, we cannot please God anymore because without faith we cannot please God. What is not faith is sin. Makasasala naman ta, no? So mo na hinungdan nga ako i-share sa inyo karon, health is not only a physical condition but also mental, emotional and spiritual well-being. The Bible teaches that faith in God is essential for life, and this faith also has a direct impact on our health, no? Very important sa mga igsoon. Now, ang modern science confirms what scripture has taught for centuries. No? Belief, hope, and trust in God influence the body's healing processes, strengthen immunity, and promote longer life. Kabantay mo sa mga pasyente, pag nasiya'y kanang pagtuo niya, malipayon siya, dali rin siya maayo. Pero ang mga pasyente nga nagdumot sa iyang igsoon, sa iyang silingan, kay wala siya virus sa utang, siguro kay nakadispalko, so hangtod karon tingali og dili pa maayo. So the spiritual foundation of health, Hebrews chapter 11 verse 6 tells us that faith is necessary to please God. Okay? So wag laing nga makalipay sa Ginoo mga higalag igsoon nga mahimuot ang Ginoo, nga mahimuot siya, malipay siya, no? Health from God is holistic body, mind and spirit. Most of the time mga higalag igsoon, sa di pa ko mo adto sa unhan magampo sa tadalaygo nga Dios, amahan namo nakasalangit, gihangyo namo imong balang presensya pinagay sa Espiritu Santo, makiguban namo, masabtan namo ang imong mga pulong ug magkinabuhi kami Ginoo sumala sa imong kabubuton. Gitugyan namo kining tanan sa ngalan ni Kristo nga among manluluwas. Amen. Okay, so usually kita nga human being gusto nato nga malipay ta. Kung pangutan-o ka sir, sa ngalan mo sir? Bimboy. Sir Bimboy, kung pangutan-o kag unsa imong gusto, unsa kay imong tubag? Siyempre, Sir Bimboy. sa Kinubo. Ikaw Sir Emilio, kung pangutan-o kag unsa imong gusto, unsa may sagad yun yung mga tubag? Malipayon. Malipayon. Actually, ang tama gyud nga tubag nga malipay. Walay laing tao gitinguha sa tao, mababaig, malalaki, mabata, tambog ug maniwang, tanan tao gusto malipay. Di ba? Pero asa may maayo himo nato? Ikaw ang malipay or ang Ginoo? Yes. Mo supposedly mo ihatong himuon. Nga naman, kay kita nga tao, gusto nato nga malipay ang atong kaugalingon. Unya, ang atong kalipay, kung i-appreciate sa atong isig ka tao,
daigon ta sa atong isikataw, gusto nato nga mohiyog maayo ngadto sa atong silingan, sa atong mga barkada. Kung naa kay napulo ka amigo nga moadto sa imong balay, gusto nimo nga ma-impress sila sa imuha, imong ihawan og manok, di ba? Wan? Unsay ngalan nimo? Wan? Ma'am Kim, ihawan nimo og manok. Iyaw say idla sa mga manok kung kanang kahibalo sila nga ihawon. So ang tendensya na Sir Emilio, mangita kag manok nga naglumlom mo imong ihawon para ma-impress nimo ang imong isigkataw. Mo na common nato nga ginahuna. Pero bisag sa napulo ka mga bisita nimo, nagyugihapoy nagyugihapoy manaway. And then you cannot please everybody. No? Ha? O sayang mo to. Apil na to kaon ng itlog. Namuanay, pero ang dapat masabtan nato mga higalag igsoon nga ang objective nato diri sa kalibutan nganong buhi patahangtod karon is to please the Lord. And that is our vertical relationship. Mao na ningon ang Bible, love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind. Kung sa Islamic pa, madunggan ninyo kanang mo mag-recital sa ilahang amos nga mo ingon nga la ilaha illallah, none has the right to be worshipped but Allah, God Almighty. So that is our relationship to God. But you can only please the Lord, you can only glorify God if you can become a blessing to others. And that is horizontal relationship. So that is cross. Dili ka mahimo nga malipay or mahimuot ang Ginoo kung ang imong silingan nga gusto mga yugbugas kay walay lungagon nga di mo tagaan. So that is our relationship sa Ginoo. A healthy lifestyle, a healthy life starts with a right relationship with the Creator. So unsaon man nato nga aduna tay maayong lawas. Kinahanglan aduna tay maayong relasyon sa Creator nga nagbuhat sa atong lawas. Ma'am, singalan ni Ma'am? Miriam. Ma'am Miriam. Ngano man kay usually Ma'am Miriam diri sa kalibutan naamay duha ka partido ang naa diri sa kalibutan. Kung sa politika, kung sa ganung politika karon nga kusugay nag-atbang no. Pero sa ato diri sa kalibutan naay God Almighty the Creator, naapoy kuan Sir Emilio, Ma'am Miriam, God of this world. Kinsa gani God of this world? Kinsa may God of this world came? Actually si Satan. He is the God of this world. So mao na duha atong pilian. Asa magka ang atong sundon. Okay, so mana GP versus PI. So unsa nang GP, unsa nang PI? So tingali karon pa mo nagkaka ano? So GP is God's prescription versus PI is God's people's invention. So asa ka ata unsa ka atong gisunod? Ang GP ba or PI? Kung pangutan-on ka mamira, unsa imong sundon? GP, PI? Ha? O GP. Nga naman, kay kundi nato sundon ang GP niya, atong supakon ang God's prescription, tagaan tag doctor's prescription. So asa man imong gusto, singalan nimo gani? Giselin? Asa ha? Rosin. Ros. Asa imong gusto? God's prescription or doctor's prescription? Ha? Ha? Asa man imong gusto? Kanang gusto lang nimo? Ha? Ang God's prescription kung unsay gi-prescribe sa Ginoo, unsay yang gihatag nga maayo para sa atong lawas. Naibayad ang Ginoo wala. Pero kung doctor's prescription, dako yung mabayaran. Dako, di ba? Oh. Pero sa Ginoo wala. Pag ingon sa Ginoo, gi-prescribe sa Ginoo tubig ra atong imnon. Dapat tubig ra atong imnon. Pero ang people's invention kay mo nag-invento magkape og coke. Lami man kayo ng kape siguro aka ng coke. Ang God's prescription mga higalag igsoon mao na ang iyang principle, no? Prinsipyo. Ang iyang prinsipyo. Ang principle niya naa sa napulo kasugo Sir Emilio. Okay, Ma'am Miriam. Then people's initiative. Usahay ang tao naay inisyatibo ang tao. Okay? So ang kabantay mo ang God's principle ingon ang Ginoo do not commit adultery. Pila ka bug asawa ang dapat asahon? Duha, isa lang. Pero si Sarah naghimog initiative.
Wa man siya nabuntis kay 90 ang iyang edad. Wa ni siya nabuntis ni Abraham. So ang gihimo ni Sarah, nangita siya servant nga si Hagar o saka Egyptian servant, iyang gihatag ni Abraham. So kato siya people's initiative. Murag gitabangan niya ang Ginoo sa iyang plano. So kana day mag-una-una ta, tabangan nato ang Ginoo nga bisag dili gusto ang Ginoo na iyang nga tama nga panahon. Mao na nga naay resulta nga dili maayo. Di ba sir, sa ngalan ni sir? Ha? Ha? To review? Oh, so pila na edad ni Maron? Ha? Oh, praise the Lord. Ano? 1 year lang mo 90 na si Sir to review. Okay? Congratulations ha. Oh, lagsi kayo. Oh, kana. So, if God designed our bodies, He also designed the best way to keep them healthy by living according to His instructions and trusting His promises. Unsa may mahimo sa devil? Ang devil ba makaayo ba sa tong lawas? Ang mahimo ba siya maayo para sa tong lawas? Dako na siya factor nga mo shorter atong lifespan. Pero ang isa sa mga biblically speaking sa Proverbs 17:22 na ingon dito, a merry heart doeth good like a medicine, no? Makahatag og maayong tambal sa atong lawas ang malipayon nga tao. So trust in God promotes peace of mind, improves sleep and emotional balance. Okay? Hope and optimism boosts immunity and health and recovery from illness. Mao nang gingon ni King Solomon manghigalog yuson, a cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. So kung magsigi kag kamugot, sige kag kasuko, sige kag kabalaka, maka-shorter na siya sa lifespan sa tao. Oh. Ang pinakataas nga edad nga tao sa kalibutan mao si Metusela. Siya ra gyud ang dugay masuko ug dili gyud siya mag-uol. Namatay siya 969. Pero si Adan ug si Eva namatay si Adan 930, si Eva 912. Ngano man ka nga sila ang unang gihimo sa Ginoo pero namatay man sila kung una sila namatay kay ni Metusela. Nga naman, kay si Cain, iyang gipatay si Abel. So kung ikaw ginikanan, masuko ka kang Abel, kang Cain. O niya, nag-uol sila nga namatay ang iyalang anak na si Abel. So, timan ang kasuko o kaguol, maka-shorter sa lifespan. Okay? So, muna siya mga higala. So, practical health habits that flow from faith. Faith is not blind belief. It is active trust that leads to obedience to God's health principles. So kung naagid tayo pagtuo mga higalag, mga igsoon, dili na ingong nga buta-buta lang nga, murag sulagma raman nga, ano, nga naakoy maing lawas. Di ba? Kung naakay maing lawas, kana kay naakay pagtuo nga obedience ka diha sa Ginoo. Okay? So naay mga pipila ka mga contributing factor nga naghatag sa tog maing lawas. Actually, tulo ni siya mga higalang igsoon nga very potential. Naay panultihon nga prevention is better than cure. So, kini nga statement, duha ni siya katambal mga higalang igsoon. Ang usa preventive, ang usa curative. No? So, ang preventive, asa may maayo? Ang preventive, Sir Emilio, or ang curative? Okay, mas maayo ang preventive kay walay bayad, no? Ang curative medicine mahal ang bayad, no? Kay kung ma-admit ka, ang uban sa dinhi iprinda nila ilang basakan, mga kalubinan, nya kundi malukat, mabaligya nga barato ra. Okay? So asa man yung gusto kana naibayad or walay naibayad, walay bayad? Kim, asa man gusto Kim? Mas may bayad daw. Way bayad. Okay, so naay proper diet. Naitulo ka basic needs nga gihatag sa Ginoo sa to nga mamatay tag mawala na. Di man ka mamatay Kim kung mawala imong boyfriend, no? Di man ka mamatay kung mawala imong girlfriend. Pero mamatay ka kung mawala ning tulo. Unsa man ning tulo gani? Hangin, tubig, o pagkaon. Man ang tulo ha. Ang gihatag sa Ginoo hangin, tubig, pagkaon. Sisitan ba makahimo bag hangin? Mao na ni artificial. Oh, invention lang, no? Ang tawag na PI, people's invention.
Ang trabaho ni Satan, hugawan lang niya. Ang tubig, makahimo siya ang tubig, pero di color nga tubig. Hugawan ba? Himo siya tanduay. Okay, ano lang siya? Now, giingon diri mga higala gigsoon sa Genesis 1:29, wala pa kasala ang tao. Mangutana ko sa inyo, ang animals ba gihimo ba sa Ginoo para kanon? Yes or no? Gihimo ba sa Ginoo ang animal para kanon? Yes or no? Ha? So no. No. Ikaw sa Remilio. Telepon lang. Kung gitugot lang. Otro na kong pangutana ba, ang animal ba gihimo ba sa Ginoo para kanon? Yes or no? Pila sa inyo nga yes, taas gamot? Yes. Pila sa inyo ang ano, taas gamot? Pila ang makasabot? Ay lang pataasa. So, muna siya, ang tama ang answer is no. Oh. Ako matagmanok. Wala ko nangutana kung mukhaong mong manok. Ang akong pangutana, gihimo ba sa Ginoo nga ang manaw na para kanon? So, manang question. Karon ang naay duha ka butang nga atong pilian. Kini na God's prescription versus people's invention. Sa dihang nakasala na ang tao, nagbuot-buot na lang ang tao paghimo, sumala sa iyong gusto, pero dili pagbuot sa Ginoo. Okay, tanaw na, masubay na to. Kano sa aman ay gisugod nga unsa may prescription sa Ginoo nga gihatag sa tao. Okay, naana diri. Mao na akong gisulti ganiya sa akong introduction diri sa Bible. Naa sa Bible mga higala gigsoon, diri sa Biblia ang Genesis chapter 1 o Genesis chapter 2, mauna ang mga chapters nga ang Ginoo mao pa ang nagdumala sa kalibutan ug wala pay sala ang tao. Pero pagka chapter 3, makasasala na ang tao. Sa dihang nanay sala, nanay mamatay. Pero sa wala pay sala, walay mamatay. So dito sa Garden of Eden, kumuingon si Eva kay Adan nga, Dan, gusto ko mukaon og chicken joy. Na ay daghang manok, pero dili nila mapatay. Nga naman, walay mamatay kay wala pay sala. So mana siya ang kuan diha. So unsa may prinsipyo dahil sa Ginoo? Ang prinsipyo sa Ginoo mga higalag igsoon nasa sa Exodus 20 verse 13. Do not kill. Ayaw patay. Mao na siya. So ang gobyerno sa Ginoo walay mamatay ug walay mo patay. Nagingon ba ang Ginoo nga ayaw pagpatay og tao? Wala. Meaning to say, every living creatures, they are supposed to live eternally. But because of sin, shorter ang lifespan. So, nanay invention. Unsay gingon diri sa Ginoo? God said, "Say, I give you every seed-bearing plant that is upon all the earth, and every tree that has seed-bearing fruit. This shall be yours for food." So, unsa day ang pagkaon nato unta? Mga kuan lang, prutas lang. Dili kinalag kaldero og plato kutsara. Dili kinalag sudan. Kita karon mukaon ta na may sudan. Pero sa unang panahon, ang pagkaon na gyud nga gihatag sa tao only plants sama sa marang. Marang, durian, rambutan, lansones. Kung kana ra atong kaonon mga kaigsunan, naabay nagsuffer, naabay namatay, wala. There is no suffering. Pero karon, because abnormal na ang atong body, mukaon ka og kanang lansones, manghapdos naman, mangita na magagkanon og sudan, no? So lahi na ang atong kahimtang karon. So manang karon, ako lang gidala lang muna ako sa panahon sa gitawag nga God's original diet. Diba, Sir Kwan? Kabantay mo nga naay giingon nga you are what you eat. Sa unang panahon ang ilang pagkaon mga gikan sa kahoy, ang ilang height tagas kayo. Sir Emilio, mga tagas ang mga tao sa unang panahon, giant. Unya ang ilang lifespan taas po nilang ang ilang edad. Kabantay mo sa mga kahoy tagdugay mamatay. Ako'y picture diha kanang gitanom nako nga kuan kanang guyabano man kanang isa na gani guyabano. Oh, sa design na, ha? Aba na ba oh? Gitanom nako, wa pa may kuan diha, namunga ro na siya. Pero taas na siya sa kuha. No, taas siya. Guyabano na siya. Kining kuan. Oh, balimbing. Oh. Karon halos wala na, no? Ang balimbing ron kamo na lang og ako. Panahon na lang sa eleksyon. Balimbing na, no? Ngano, nahurot naman ang balimbing og pamutol. Oh, kaya mga tao di na kayo makaog balimbing na lang, no? So, nakoy ko andre
nadakpan sa akong refrigerator sa nakaon ako ning dugay na kuha katilog balingbing. So naigingon diri sa Bible, okay? Para masabtan ninyo mga higala gison between God's prescription of people's invention, mani. Ang Ginoo sa diha nakasala na ang tao, nag-Noah's flood. Di ba nag-Noah's flood? Yes. Oh. Pagka Noah's flood, 150 days nga nagbaha. Na ditong Yolanda, na ditong Sindong, na ditong na ditong Pablo, tanang mga hurricane o tornado na dito. Pag naog nila sa arka, napo ba yung mga tanong nga nabilin, bisag gamot na lang? Wala na. And that was the time that God permitted him to eat animals. Gi-allowed na niya nga mukhaog animals, pero wala gyud niya literally himuha ang animals para kanon. That is only emergency lang nga cases. Emergency lang ha? Pero naanda naman nato. Pero naay warning ang Ginoo mga higala. Unsay warning niya? You may eat any animal that has a split hoof, completely divided, and that choose the cud. Ang gi-allowed sa Ginoo sa daghang mga mananap nga pilian nimo nga kanon, naa ay identity nga unsay clean o unsay unclean. Ang gi-allowed sa Ginoo nga kanon katong clean animals nga buak ang kuko og nagapangusap kanang inikaon ganing siyang pagkaon iyang usapon sama sa kanding, baka, karabaw, ang kabayo dili mo usap. Ang kabayo buo ang iyang kuko, wala mabuak, no? Pero Kapon man yung kabayo. Dili na siya buwag. mao. So naay mga kuan ha. Now kini pwede kauno nato. So ang tawag ana mga higala kung igsoon, People's Initiative. So unsa na People's Initiative? Tanaw na to, akong ikuan lang ha, pasintabi lang ha kung sa mga kuan ba kanang medyo masakitan magtan-aw ani, pero ako lang nigi kuan diri kay naa man ni sa YouTube mga higala igsoon. So tan-awa kung imong tan-awon mga higala igsoon, kita nga mga tao diri sa Pilipinas, murag maluoy ko kung makakita ko kanang karabaw, malipay ko nga nay karabaw. Wala ni sagi sa atong kaisipan unta nga bawal unta mag-ihaw og karabaw. Because nga naman, Pastor William, nga naman bawal man dapat supposedly because ang karabaw maoy kaabag sa atuang kuan sa farm. Pila sa inyo nga dakog lawas pero padaruhon kag usa ka oras, di ba ka mo reklamo? Pahugas ganing plato, di gani manghugas. Pero naay karabaw nga angay amumahan, angay alagaan hangtod sa iyang kamatayon, pero giihaw, gikaon. Di ba? Tulo ka daw, hurot na. Ano na siya ha? So, people's invention. Actually, sa dihang nakasala ng tao, temporary lagi itong after Noah's flood. Kaya nanurok naman tong mga, di ba? Pero karon mao ni itong kuan, ang madaog-daog na nato kining manok. Madaog na natong manok. Ngay galagison. Okay? So mao na siya. Okay? So ang antediluvian time from Adam to Noah, diha ang mga tao sa una nga mga giants o mga tagas ang ilang height, ang ilang edad, tagas sila edad. Tanaw na to ha. Ang ilang pagkaon never na wala gyud sila nakaog animals during the time sa antediluvian time kay very productive ang kalibutan. Productive ha. Pero sa dihang nag-Noah's flood na wala na yung mga tanom. Pwede na gi-allowed sa Ginoo nga mukaon tag manok. Okay, so gi-allowed na siya. So morning edad, morning resulta. Now, iman nga ang naka-shorter sa lifespan sa tao karon kanang masuko og mag-uol. So dinhi makita nato si Noah nga nagdala og bangka, kanang nagdalag bangka mao na si Noah mga higalag igsoon. Ang iyang edad 950 siya namatay. O siya gyud ang pinaka-last during sa Noah's flood, no? Nga sa antediluvian people, okay? Now, ang si Abraham nga apo ni Noah namatay 175. Si Abraham gi-consider siya father of faith sa mga Muslim, sa mga Christian o sa mga Judaism. Okay? Now, pila edad namatay ni Abraham? 175. Pila ang ilang gap? 725. Ngano man nga ang lolo nga si Noah 950 namatay, pero ang apo nga si Abraham
175 patay na. Nga naman ka, that was 4,000 years ago. Mas taas pa ning edad si Tatay Juan, no? Kay mga mo 90 na ni. Sa karo, nga dugay kuan pa, no? So mana si mga higala. Nga naman ka, kini si Moses o si Joseph, 100 ang ilang edad namatay na sila. Ako isulti ron sa inyo ha, naa sila sa Egypt nagpuyo. Ang Egypt, mao'y founder sa Mang Inasal, Chicken Joy, Chooks to Go, Balbakwa, Bulalo. Mo na nga kita karon nagsunod ta sa Egyptian diet. Mga Egyptian diet. Kabantay mo katong pag-travel from Egypt sa Exodus, nitabok sila sa Red Sea. O nya dito sa wilderness, nagpuyo sila, naglatagaw sila 40 ka tuig nga nagbagulbol ang mga Israelita. Kay ang gihatag ni ang gi-provide sa ila kay tukwa o kanang gluten lang kada adlaw, no? Tukwa. Walay karne. Unya kay naanad man sila ka og karne. Kabantay mo? Ato, okay? Sumani siya mga higala igsoon. So, dinhi ako lang ikaw na. So, karon ang atong edad mo medyo mo kuan na, no? Ubos na siya. Times 10. Sa una, 900 ang edad, mamatay ang tao, pero karon 90 patay na ta. May lang makaabot ng 90, no? Tumoy lang siguro ang mitusila, no? Nga naman karon bata pa mamatay na ta, no? Because of human invention, of people's invention, no? Halimbawa, nakoy kuan ba kanang sa Bible, naa sa Psalms 90 verse 10. Ngayon ito, ang mga katuigan, akong basahan na para makuan ha. Nadiri sa Psalms 90 verse 10. Kita tanan, gitagaan ta sa Ginoo 1,000 nga edad. Walay pinalabi. Pero because of our lifestyle, dali ra ta mamatay nga naman. Ang hangin nga atong giginhawa ron na may mga poison. Kanang nay mag-spray og mangga, unya ang hangin mo masimhot na to. Nami kauban nga pastor akong kauban ang iyang papa namatay nga nag-spray o kanang humay, no, sa basakan dito sa Samal Island. Nga ang kuan ang hangin nibali man ang hangin. Nasimhot niya. Namatay siya, nahilo siya sa iyang pag-spray sa kuan, sa basakan. Nay akong basahon diri mga igsoon. Naay gisulti diri sa Bible para dili kay ta ma-stress. Usahay ang uban sa tuon nga naigibati nga sakit, ma-stress usahay gumikan kay kanang nganong ma-stress man ta kay usay naatay feelings nga mahadlok ta mamatay. Pero actually mga kaigsunan, kung ato lang yung isalig sa kamot sa Ginoo ang atong kinabuhi, dili ta angay mahadlok according to Paul sa Philippians 2:5, let the mind of Christ be in you. The attitude, the behavior of Jesus Christ, a loving God, a forgiving God. And then si Paul ningon sa Philippians 1:21, for to me to live is Christ, to die is gain. So ang kamatayon, ginansya siya. Kung karon nga buhi pa ta, nagkinabuhi ta sama sa kinayan ni Kristo. So Psalms 90 verse 10. Akong basahon na, biska ng Bisaya man gini nga pagkasulti. Okay? Sa 90 verse 10. Nagayon diri mga igsoon. 90 verse 10. Kapituan katuig lamang gayud ang gitas-on sa among kinabuhi. Tingali kawaluan kon lig-on kami. Apan pulos lamang kagulanan og kasamok ang among makuha. Unya matapos kini og kami mahanaw. So pila lang daw ang gisulti diri sa Bible? Kapituan 70 ang edad. 70. Kung by reason of strength moabot pag 80. Kato si Tatay 89. By reason of strength. So sa amo lang gisulti dito. Sa ang among kinawit kapituan, wala nagsulti ang Ginoo nga 70 lang. Wala nagsulti. Kita ra ang tao ra nagsulti. Hanuman. Bisag 10 anyos maligsan ka, patay ka, no? Unya ang mga missiles nga gipalupad sa Iran, sa Iraq or sa Egypt o Israel, mga bata pa mamatay na. Okay? So because of the human invention, okay? Sumato sa mga higalag igsoon. So about to sa pagkaon na, about to sa nutrition, nga supposedly ang atong kaonon katong gi-prescribe lang sa Ginoo.
Exercise, caring for the bodies as God's temple. Rest, pahulay, no? Natay observing Sabbath, rest, and daily rejuvenation. Na, sa 10 commandments, mga igsoon, the 4th commandment of God about the rest, Sabbath. Temperance, avoiding harmful substances and excesses. No? Nanas Proverbs. Trust in God, choosing faith over worry. Mag-trust ta sa Ginoo. So, faith during illness. Faith does not mean ignoring treatment. It means seeking God's first and allowing Him to guide our choices. So prayer and scripture bring comfort and resilience. Okay? So, I hope nga, kini nga, kung mga kaigsunan, reminder, no? Prayer. So, nadiri, acknowledge God as the source of life and health. Because God is the rewarder of those who diligently seek Him. Diligently, meaning to say, naagyoy pagpaningkamot. No? Dili man gyud ingong nga, ang tao manggod Sir Emilio kay daw limbs. Unsa nang daw limbs eh? Dawat limpyo man ta. So gusto nato nga mayo na atong lawas bisag wa ta naghago, no? Make health choices that align with God's design, trusting Him to bless them, no? Kana bitaw gingon sa 4:23 sa Proverbs, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Ngano daw ampingan daw nato atong kasing-kasing, ampingan nato sa masingkamoton gayon, no? Dili lang sulagma. Ita ganahan na kitang matulog lang permi, no? Kapuyon ta maghugas ng plato, mag-garden, mag-exercise. Pero maayo di ay sa atong lawas kung mag-exercise ta. Ang atong kasing-kasing kinahanglan og 10,000 steps kada adlaw. 10,000, that will be equivalent of 8 kilometers ang atong kasing-kasing. Need na to. Oh, mabito nga sa una, Emilio. Ha? For 16 kilometers tanan, patay na. Oh. Sa inyo ha? Sa inyong lugar? 8 kilometers sa inyo ha? So, ano na, Sir Emilio? Sa una, naka-experience ka na, no? Na, kanang nakalampaso ka sa una, Kim? Oh, naka-experience ka lampaso. So, may pa sa una exercise. Abi ninyo karon nga hayahay na takayo, pero ang atong pagkahayahay, makadaot po sa lawas. No, na naman kay sakinan. Di naman ka mo bagtas. Oh. So, mas may sa magbagtas lagi, no? Sana na siya, Sir Juan Emilio? Okay. Pero wag ko nagsulti sa inyo ha, nga mutuo mo sa kuha. Ang inyong tuhan, ang Ginoo gyud. Oh, ang Ginoo lang. Mo itong tuhan. Okay? Oh. Sana na siya. Di man na ay God's idea, of God's principle, o na ay people's idea. Ang initiative. Pag ingon sa Ginoo, do not kill, ang tao nakasalanan mo, patay na. Kay para ma-survive. Mupatay ko para mo-survive ko. Mga nang mga tao nagpinatyanay. No, ang Israel, ang Palestinian, Philistines, nagsige na silang patay. Kita nga mga Pilipino, swerte ba ta? Nga naman. Anong swerte ta? Kaya ang kamatyan nato diri halos high blood, diabetes, sobrang kaon. Pero dito, ang ilang kamatyan pinusilay kay mag-ilog sila gamay kay nga yuta. No, ang yuta sa Israel pertirag yung gamaya. Mao na nga sa ilan sa ang mga tao, mga Canaanites, no, mga Philistines nga ilang gipalayas gusto mo ilog og balik. Na sa Bible, gi-promise sa Ginoo ang Israel para sa mga Hudiyo, mga Israelita. Pero sa law of the land, ang dunay rightful nga magpuyo dito katong mga naadaan dito, mga Palestina. So mo na nga way undang ang away. Mga higalag igsoon. So sa tuwa dire, ato lang mag-ampo ra ta nga dunay kalinaw o kanang peace and order dili lamang sa Pilipinas, sa tibuok kalibutan og sa ato pong lawas pod, no? Nga naay maayo tang lawas. Okay? Any questions? Na ba kay reaction, Sir Emilio? Dire si Sir. Na ba kay question? Kinsa na yung pangutana diha? Nawa yung pangutana? Ikaw, Kim, na kay pangutana, Kim? Sa timanay, ha? Ako lagi, GP versus PI. Sa kaning GP gani? God's principle. Or God's prescription. Ang giprescribe sa Ginoo nga atong himnon, tubig ra yun. Pero ang people's invention, naghimog kape ug coke. Di ba? Diyos. Diyos. Mo na mutaas atong sugar, no? Mulapot atong dugo, nigihi nato mo maglisod tag ihi.
Ang kape. Ha? Okay, nindot na nga question. Okay? Di pareho ko nas pangutana ngano nga gibuhat sa Ginoo ang baboy nga di man na ipakaon. Sa Bible wala gipakaon ang karning baboy. Kay gisulti Ma'am Len, gisulti sa Ginoo sa Leviticus 11:7 ug 8 kay ang baboy bisag buak iyang kuko apan wala mag-usap mga pangusap hugaw ni alang kaniyo sa unod ni ayo ko magpagkaon bisan sa paghikap sa impateng lawas mahugaw kini alang kaniyo. So that is very clear in the Bible. Now, sama gyapon sa kape, ano gihimo man ang kape nga para kuan man, di man di imnon. Sultihan di ka. Ang kape para sa milo. Okay? Naka-design na siya para kanon sa mga animals. Kaya ang milo, kaya bantayan mo itong kain niya, kaya makakulong tambal. That is people's invention. So actually, anything nga people's invention mo resulta sa transgression of the God's principle. Mo resulta mo siya. So anything nga atong ginahimo, kuanan siya kanang violation ba sa principle sa Ginoo? Violation. Violation siya, di ba? Violation siya. Pero, Pero hindi siguro pa natin. ha? Hindi siguro pa natin yan. Actually, Sir Emilio, ang word nga tikas, kung imong baliktaron, unsay resulta? Unsay ang tikas, baliktaron ang tikas kim sakit. Oh, minsan gamay raman. Gamay raman ang imnon. Pero bisag kung sa kagamay, basta tikas, mo resulta gyud sa sakit. Ana siya, mo resulta gyud. Mo na nga, okay na lang kung actually anyway, ang kamatayon is mystery, no? Kamatayon. So, wa may gipili sa edad. Ang kamatayon, walay seniority. Wala nagpasabog nga ang senior na may una mamatay. Kung mao pa na ang proseso, mga bata karon mag-wild, bisag unsaon niya, kay anyway, ang mamatay, katarumang tag 70 na edad. Pero, karon ay, bisag 30 pa, pwede na tayo mamatay og sayo. Kay, unsuman, because of kanang violation sa mga pagkaon, nya mag-inom ka, ang imong inom, bisag unsa imong imnon, makadawat siya sa lawas. Okay? So, salamat sa question ha. So, na yung mga question, at least, walay makatubag yung sa ato nga matinawan atong mga questions, nara sa Bible ang mga answer, ana. Pero akong awhag sa inyo, manang awhag na ako ninyo, na bago mo magbasa og Bible, ana, mas maayo nga na Bible. Kaya ang Bible, mo mong guning guide nato kung sa itong himoon. Kaya kung walay Bible, magpataka raman tag himo. Magpataka ta sa atong mga pamaagi sa kinabuhi. Ang Bible na adire. Pero bago mo mabasa ang Bible, ayaw mo pagbasa ang Bible kung dili mabasa ang Exodus 20. Amen. Ini Exodus 20. Tanaw ha. Akong kano na. Ako lang ning tan-awon diri. Mao ni ang Exodus 20 mga higalag igsoon. Okay. Exodus 20. Ini, one page lang. Kung dili nimo basahon ang one page nga Exodus 20, unya kini ang imong basahon, masayop ang atong interpretation. Nga naman, kay ang Exodus 20, naaman dito ang 10 Commandments. Pag-ingon sa Ginoo, do not kill, ayaw pagpatay. That is absolute. Pagbasa nimo diri, naaman diri ang magpatay ka. Gipamatay ang mga Amalekites, gipatay si Goliath ni David, di ba? Gipatay ang mga Pilistihanon, si Samson, gipamatay niya ang mga Pilistihanon. Mga ana siya. Sa 10 Commandments nag-ingon, do not kill, di ba? Kung basahon na nimo diri, kung tindahan ng pinatyanay. Pinagsanay sa unang panahon. Lagi, oh. So, mao nga malibog ka. Kaya kung di mo mabasa ang 10 Commandments, kung imo lang sundon ang naa diri nakasulat, magpatay ang tao. Mao na nga kung imong kuno kini pasintabi sa mga Islamic sa Quran na sila isa ka site dito nga nag-ingon kill all the infidels. O para sa Islamic, ang mga Christian kung makapatay sila, hamloy sila nga moadtog langit. Hamloy meaning to say ang Christian mao ilahang kuan. Mao na ang ilahang kuan sa ilahang sa Quran. Diri po sa Bible, naapo order diri nga pamatyon ang tanang mga Amalekites, walay ibilin, kutob sa naginhawa. Sumo na nga malibog ka kung dili nimo sundon ang 10 Commandments. Dapat ang 10 Commandments mo imong sundon sa ato karon. Kung basahon nimo nag-ingon ang 10 Commandments, sa ako nang gisulti, do not commit adultery,
Pero diri sa Bible, narrative sa Bible, mga patriarchs, mga pari o mga prophets, tagduhay asawa ang pinakagamay. So tagdaghang ilang asawa. Pilay asawa ni Abraham? Duha na, no? Tulo. Si Ketura. Pero namatay naman to si Sarah. Si Solomon, 700 ka mga asawa o 300 ka mga kabit, no? Pero literally, isa ra man gid ang asawa dapat sir dong, pero ang kabit ni Solomon kung iko na to is 999, no? Pero gi-consider man sa Bible nga asawa, pero dili siya malibog ka mga igsoon. Ang imo ra gyud sundon katulad giingon sa Ginoo nga do not commit adultery. Pero sa ila mangong time, necessary nila Sir Emilio, need kay kinahanglan mag-multiply sila. Ang people's initiative, kung ikaw usa ka babae, ikaw ang asawa nga wala ka nabuntis, sa ilang panahon is considered as curse, kanang barren, kanang gitunglo ka. So karon kay gitunglo man ka sa Ginoo, pwede ra daw nga sa ilang policy nga mangita kag babae nga pabuntisan sa imong bana. So manang muduha ang ilang asawa sa unang panahon. Ana siya. Mao na nga si Jacob, upat ang iyang asawa kay ang duha niya ka asawa nga si Leah o si Raquel, kuan man kanang pagkaundang sa iyang pagkabuntis, iyang gihatag ang helper ni ngadto ka Jacob. Pero si Jacob mga higala, katawhan siya sa Ginoo, gipiyalan siya, gitagaan siya og promise nga mudaghan ang iyahang lahi. Pero by that time, ang Ginoo nag-allowed siya pero dili will sa Ginoo. Sala gihapon to. Pero gipasaylo lang si Jacob. Ana na si mga kaigsunan. So nay mga kita tanan nakasala ta. Nakalapas ta sa balaod sa Ginoo. So nga tuwa ra gyud, mintras buhi pa ta, maghinulsol ra kita sa atong sala. No? Dong, congrats dong. Oh, mintras buhi pa. Okay? So tingay na pa mo ipangutan ng mga igsoon. So kining Bible ha, ang nakabaga sa Bible, ngano ni baga siya ang Bible, ni Peter siya is kuan siya, narrative lang na siya sa mga nagtuman sa kabubuton sa Ginoo o nagsupak. So, nakasulat diri, nagtuman og nagsupak. Karon ang question, asa man ta dapat nga mosunod? Nasulat ang Bible kay kuan siya kanang panig-ingnan or example kung kinsa atong sundon. Sundon ba nato si Joseph? Nga naingon si Joseph, how can I do this great wickedness and sin against God? Para kan Joseph, adultery is great wickedness and sin against God. So naadi narrative gyapon sa Bible. Usa ka lalaki nga ginganag Joseph nga gitintal sa usa ka gwapa nga babae pero wala gyud siya nagpatintal. Ano siya? So dili ka makaingon nga ang kanang tao matintal man gyud pero naay tao dai nga wala gyud matintal. And it was Joseph. So mo ni narrative sa Bible. Kung naay mga tao nga kanang gipatay nga wala musukol, mo to si kuan, si Esteban, no? Iya pang giampo ang nagpatay sa iya ha. Nga amahan ko ayaw ipatong ang iyang sala sa ilaha, sala nila. Pasayloa sila. Ano to? Ya kay katong nag-order sa pagbato si San Pablo, no? Si Pablo. Pag abot dito sa langit, ang unang gakuson ni Esteban mao si San Pablo. Magkita sila dito. Pero diri sa yuta si Pablo mo'y nagpapatay ni Esteban. Pero ang tao nga gipatay sa diha nga ang Ginoo kung naata kang Kristo, imong iampo ang tao nga nakasala sa imo. Meaning to say sa di pa mo undang atong ginhawa, naa kay pasaylo. Kay ang atong karakter day Emilio, dili siya mausab sa panahon nga mabanhaw na magboy resurrection. Pag resurrect, kung mamatay na ta, inig-resurrect na to, kung pananglitan, namatay ka nga nagtinigbasay, pagkabanhaw nimo mangita pagagsundan kay imo tong tigbason tong nagpatay sa imo ha. Ang resulta naa ato sa impierno padulong. Nganoan? Kay kung di ka makapasaylo, diretso man ta sa impierno. Ano na si mga kaigsunan? And that is individual. Ang salvation mga kaigsunan dili pinagig pangadji sa atong silingan. Ang salvation is personal relationship nato sa Ginoo nga mangayat og pasaylo mintras buhi pa ta.
ang Dios magapanalangin ka natong tanang mag-ampot. At dalay ko nga Dios, amahan na mo na ka sa langit. Salamat sa higayon kami nakapamalandong sa imong mga pulong. Hinaut ka to, makabaton og luna sa tagsa-tagsa damo ka mga kasing-kasing. Ug magkinabuhi kami sumala sa among sa imong kabubuton. O pasaylo kami sa among mga sala nga nahimo batok nimo Ginoo. Ingon nga kami makapasaylo sa nakasala batok namo. Itugyan namo kining tanan sa ngalan ni Kristo nga among manluluwas, sa ngalan sa Man, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay, God bless everyone. In the heart of the world, where the sunlight gleams, even Okay. feeling hopeful dreams. In the darkest blue of earth's rest, Ano sa mga okay, ha? share your time, share all Dong. Dong, okay lang ka dong. Meron ka dong. Hello, kumusta? Okay, thank you very much. Oh, Brother Louie. Nanay ko Louie, Jun Taw-Taw. Nanay si Pastor Jun Taw-Taw. So, karoon ako na kagam Pastor Jun. Congrats, Pastor, for the ministry, for Healthy Lifestyle Forum. Okay? So, salamat kayo dahil. Okay, bye-bye everyone. Pastor David Taw-Taw. Bye-bye. Thank you for watching. Brother Louie. God bless you all. More power to you.